my beloved Boss Mike Cervera. Eto namang si Tanda, token ni Nanato yan. Eto namang si Tanda, meron ka pang paganyan-ganyan na, mas mabuti na daw Eka na mag-resign si Pangulo kaysa magaya si Pangulong Bongbong kay Apo Lakay at saka First Lady na ginawa noong EDSA 1. Ngayon, ang tanong ko, yung ganyang salitaan, sinabi na ni Digong yan noong unang panahon pa. Nung gusto na nilang, di ba nag-uumpisa na silang i-destabilize ang gobyerno. Yan palang pag-upo ni PBBM. Buwan pa lang nakakaupo si Pangulong Bongbong, sinasabi na ni Digong, sinasabi na ni Roque. Si Roque nasa SMNI pa yan, nagngangalngal. Si Digong ganun din. Lagi niyang kakulab si Kibuloy. Awa ng Diyos, nakulong silang dalawa. Di ba? Si Roque, isa pa, na nagsabi na magagaya daw. Si Pangulong Bongbong kay Apo Lakay na ibinato. Kung saan, mga kababayan. Eto ho yan. Baka ho ito si Chavit magaya rin. Tama. Kasi lahat ng nagsabi na ibabato daw si Pangulong Bongbong, magagaya daw kay Apo Lakay, si Pangulong Bongbong, lahat yun si Kibuloy, di ba nangangalib nga yan na ipamigay na yan doon dahil aprobado na? Yung kanyang extradition ba yung extradition sa Amerika. Hindi po yun extra rendition extradition. Extradition. Ngayon. Ito na naman sino to? Si Chavit. Nagsalita ng ganyan. Nako. Alalahanin mo. Yung Lolo Sabit. May kaso kang plunder. Baka may makita ka naming naghihimas rehas ka. Sa tanda mong yan. At yung mga negosyong possible na mawala tuluyang mawala sa'yo. Grabe pala talaga ang bunga ng sama ng loob dahil sa may inaasahan sa pagsuporta sa Pangulo. Hindi, pinagbigyan. Yun ang nangyari sa kanya Alam ni boss, may kwento niyan. Pinagbigyan niyan. Ilang ilang taon na lang yung natitira sa iyo. Matanda ka na, magbago ka na. Tama na yung kalukuhan mo. Hindi ko nga ba alam bakit sa tanda na niyan iniisip pa yung magulong pamumuhay, Yung mga Amerikano habang tumatagal tumatalino Pero si Chavit habang tumatagal, patanda ng patanda, parang pipiga na ng tae, di ba? Hindi nag-iisip. Pag-label kaya ka. Disclaimer yan Kasi ballpoint na nagsabi niya na. Disclaimer. Di ba? Di ba? So yun lang naman mga kababayan para sa amin. Mas maganda kaysa ubusin mo yung pera mo sa pag-finance, sa mga destabilization laban kay PBBM. Tsaka wag mo na encourage yung mga kabataan na sumama sa rally. Doon, diba? Much better na itulong mo na lang yan sa mga nasalanta ng bagyo. Kayo ngayon, yung mga nanonood dyan na may mga anak, ini-encourage yung anak nyo na sumama sa rally nila. Matutuwa ba kayo? Ano mahalaga? Pag-aaral o ang rally? Tingnan nyo, nung nagkaroon ng rally, maraming mga kabataan yung hinuli. Tapos, maraming ng gulo, ng bato. Matutuwa ba kayo kung isa yung anak nyo ng gulo doon? Sabi rito, sabi ni Felix, bangag daw si Pangulong Bongbong. Wala nga kayong ebidensya hanggang ngayon. Kung di ba naman kayo mga siraulot, mga tanga talaga, naniniwala kayo sa sarili nyong guni-guni. Diba? Yung Felix na supporter. Sabi dito, kamusta naman ang 22 classroom ni Bangag daw? Na-explain na natin yan kanina. Kung di ka pa naman bobo, sisihin mo si Sarah, siya yung deputy secretary noon. Ipatawag mo nga boss Mike nanay niyan. Sasampilukin natin kasi di naturuan ang magandang kasal yan. Mga bobo talaga Si Sara Duterte noon, kaya 22 classrooms lang yung nagawa. Ang tatanga. Dahil si Sarap Sara chapchap Duterte tinangalang-alang. ay tungkod ng katamaran, tanga, bobo, inutil. Di ba, walang kwentang vice president. Ay, nako. Weak leader. Bakit nakulong si Digong kung weak leader si Pangulong Bongbong? Bakit nakulong si Kibuloy? Makukulong pa si Bato ngayon. Alam niyo, ulit-ulit na tayo sa mga comment. Ito ba, kung hindi ka ba naman tanga, Sara Duterte, kinulong mo yung sarili mo? Ano ka, nagpa-practice ka? Grabe talaga. Paano makinulong?
Paano niya kinulong sarili niya? Yung ano, sinamahan si Lopez. Di ba? So like, pala. Paano? Tingnan nyo naman, aminadong addict si Digong. Ang pinaniniwalaan yung guni-guni nila na nag-a-addict daw si Pangulong Bongbong. Naniwala sa pokpok. Anong kredibilidad nun? Naniwala sa pumapatay ng asawa. Anong kredibilidad nun? O nasa na sila ngayon? Kasi nawala na. O, bakit? Wala kasing mga kredibilidad. At saka kayo ng mga Duterte Dihad supporters, maniwala kayo sa akin. Lalayasan nyo at isusumpa. Hindi pa rin mawala-wala ito eh. Itong mga nagsasabi na si First Lady, wala daw sa Pilipinas, sa ibang bansa daw. Di ba nakasama natin siya, Mike? Oo. Teka, bakit parang ang daming DDS ngayon? Ganito bang oras kayo gising? Ano kayo mga bambira? Di boss eh. Tawag dito. Vampira. Baka ngayon bumabawi. Oo. Kasi hindi pinaisa ni Koy kanina eh. Dumami yung DDS pre. Baka mamaya mag-recruit. Bakit ikaw lang yung may inumin? Ba't hindi mo pa ibigay sa akin? Bawal yun? Bawal. Bawal? Bawal. So anyway mga kababayan, kayo. Ano po masasabi ninyo? Huwag masyado magdamdam mga DDS kasi alam sa totoo lang, itong mga tao na nasa harapan ninyo, makakatulong to sa inyo para at least magmuni-muni kayo. Tingnan mo, sa mga murang bigas ngayon, mga DDS yung nakikinabang. Lahat naman. Sila, pumipila sila. Ganito yan. Ano na ba ang tumamang propaganda ng kampo ni Digong? Aber? Wala. Ano na ang tumama na propaganda ni Digong? Tumama, balik sa kanila. Lahat, bumalik sa Balik kanya. sa kanila. Diba? At sino ba yung mga vlogger na nakatikim ng kulungan dyan sa kabila? Sino? Tangina ito sa ballpoint man. Dapat pala, di ko na tinanong. Diba? Naubusan na ng kami ng propaganda. Wala ni. Wala talaga. Diba? Mahirap talagang sirain at tibagin yung presidente na nagtatrabaho. Kahit Pangulong Bongbong Marcos, kailanman hindi magwawagi ang kasamaan sa kabutihan ng Pangulong Bongbong. Kita nyo, si Pangulong Bongbong hindi gumaganti ng salita. Tama. Kundi tayo nga lang ang nagtatanggol eh. At saka yung iba, tulad ng mga nanonood sa atin. Kailan bumawit gumanti sa inyo si Pangulong Bongbong sa panghahamak nyo sa kanya? Kahit na si Sarah, hindi nga niya binigyan. Diba? Sir Mike, pag nakikipag-debate itong mga DDS, umaakyat sa live, hanapan mo ng anong mga tatlong nagawa ni Digong. Wala silang masabi. Alam mo, panahon pa ng yan, ng mga nag-uumpisa silang bumanat kay Pangulong. Pangulo, tanong ko na yan eh, ano ba? Kahit dalawa nga lang wala silang masabi na nagawang maipagmamalaki ni Digong eh. Alam mo kung ano sasabihin? Dolomite Beach. Ayun, hindi magamit. Ayun, iimbestigahan. Diba? Ang bundok doon sa Cebu. Kung pinagmamalaki mo ang Dolomite Beach, tingnan mo yung Cebu. Yung nangyari sa Cebu. Doon pala kinuha yung mga dyan sa Sierra Madre. Cebu. Lahat, winasak yung Yung beach na yan, pwede namang linisin lang eh. Ito pa, speaking of Dolomite yan, alam mo, ang ganda sana eh. Aywan ko lang kung gusto ninyo, si Gina Lopez, hindi po yan, gusto ko yan. Bilang DENR secretary. Magaling yun. Alam mo kung sino? Si Cayetano, ang isa sa mga nag-post dyan na hindi po siya ma-confirm sa commission na appointment. Naging naman siya DENR secretary naman Kaya lang, pinagtulungan nila, kaya natanggal. Tama. Kasi hindi nga, talaga na-appoint. Hindi talaga na... Kasi nga, ayaw niya talagang ipagalaw yung bundok. Kasi nga, ang advokasya ni Manay Gina, ban ang mining. May mining, ang paninira sa mga kagubatan at kabundukan sa ating kalikasan ay ipagbawal niya. Ngayon, hindi papayag yung administrasyon ni Duterte noon. Mababawasan yung kita niya. Anong sabi ni Duterte, Sir Mike? Hayaan niyo yung mga Chinese na magtrabaho dito. So ayan, dumami yung Chinese. Nagkaroon ng company. Company doon sa ibang bansa. Pumasok yung ating Puta yun si ballpoint man. Pagkala ko dito. Masyado kang gigil na gigil. Di ba? Wala nang gusto invest sa Ano sabi? Wala nang gusto mag-invest sa atin dahil sa korupsyon.
Sabi ni William, bakit nung panahon ni Digong may nag-invest ba? Ay, nilalabanan na ng Pangulong Bongbong Marcos sa corruption. Siya nga ang nagbulgar. Paano walang may invest? Nagdala nga ng 50 billion. Exactly. Galing ng Korea. 50.7. Mag-i-invest na. Bagong pagkakalam ko, parang ang China tutulong ng $1 million. Hindi lang yan. Dahil natuwa siguro kay Presidente, dahil kinamayan ni Hindi, ang PBBM. alam ko, Kinausap. $20 million yung itutulong ng China sa Pilipinas. At $20 million. Sus, Marius. Ibig sabihin, alam nyo mga kababayan na ito para maliwanag po sa lahat. Ang Pilipinas at China, okay naman yung relationship pagdating sa economy. Pero nagkakaroon lang talaga ng problema sa teritoryo. At hindi naman porkit nagkakaroon sila ng problema sa teritoryo. Lalahatin na. Kaaway na natin ng lahat ng Chinese. Oo. At kaaway tayo ng lahat ng Chinese. Ang problema ng gobyerno, problema nila yun. Tama. Ang problema ng mamamayan, walang problema doon. At saka ang tatapat nila pagdating sa Saan? Sa yung mga naninirahan sa kanilang bansa. Iwanan mo yung wallet mo, hindi nila gagalawin. Hindi nila papakialaman. Ibabalik nila. Uy, mag-like nga kayo. Mga DDS, mag-like nga kayo. Personal experience. Ganito. Dito sa China, diba? Pag ang wallet mo, cellphone mo, iniwanan mo, hindi mawawala yan. Ibabalik nila. Pero si Sir Glenn mawawala. Yung tao mawawala. Pero binalik din ako. Lang yan kayo. So anyway, mga kababayan, kayo po. Ang haba na pala lang. Kayo po, kung kayo po ang tatanungin, ano po masasabi ninyo hingil po dito sa mga topic na ito na pinag-usapan at tinalakay po natin kasama po si Boss Mike, Sir Vera, si Ballpoint Man at saka si Sir Glenn Montitinig. Comment below na lamang po kung ano pong opinion ninyo hingil po sa posibleng kaso laban po dito kay Kiko Barsaga at itong ginawang pagtulong ni Amy Marcos at pagtatanggol. At saka kay Chabit. Ito. At saka dito po kay Chabit Singso. Na ano na ba natin? Yung parang kukunti lang natalakay natin doon sa matanda na yun. Kasi ang tanda-tanda mo naman nung Chabit, imbis na, pero mo, 85 years old ka na. Oo. Tapos pag mabingga mo. Ito Ito si Mike, 85 years old ka na. Ang tinatagal na lang ng tao sa mundo ngayon, 86 years old, 90 years old, magbago ka na. May 10 years ka pa, diba? Ilang taon sa ang buhay mo, gawin mo na lang sa kabutihan lahat. Tingin ko, aabot pa ba ng 100 si ano? Our beloved Boss Mike, Sir Vera.